Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangon? Face-to-face. Sinong ngingiti? Face-to-face. Inyong bangayan? Face-to-face. Huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Ganyan. Yes. Kamusta kayo dyan, mga kapatid? Pusog ba ang mga puso ninyo or do you need some love? Dito sa amin, we listen and we don't judge. It's me, Rael Santiago, ang pumapanig sa Team Puti! Kung si Rael sa puti, kami naman sa pula. Ano man ang hugot nyo, may boses kayo rito. Si Tuesday Vargas po ito, your guest co-host. Shoutout sa Team Bahay at sa Team Pula! 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 Tuloy kayo sa paborito nyong tambayan dito sa Face to Face Harapan! Sila naman po ang sagad sa puso kung magbigay ng aral at payo. Our harapang tagapayo. Sa panig naman niya po ay ang batas ang pinangingibabaw natin. Our legal expert, Attorney Lorna Capuna. Pangaral niya sa atin pairalin ang kabutihan, Dr. Love Brother June Banag. Kanyang payo ay alagaan ang kalusugang pangkaisipan. Yan lang naman ang kanyang paalala. Dr. Camille Garcia! At siya naman, hindi lang tagapamagitan sa mga may alitan. Ganado rin siyang tumulong sa nangangailangan. Narito na ang kaibigan ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Isang babae ang nagrereklamo laban sa kanyang hipag. Pamilya na naman. Ipinamamalita daw kasi nito na nakita siyang nag-check-in sa isang motel. Kasama ng ibang lalaki. Totoo nga ba ito o isa lamang malisyosong paninira ng itinuturing niyang hipag na mapagmatsyag? Si Marie ay napuno na at hindi na napigilan ang galit niya. At dahil daw ito sa hipag na hilaw niya na may makating dila. Yan si Bia, saksakan ng chismosa talaga yan dito sa barangay namin. Ayun, ang dami ng taong sinisismis niyan. Kaya nga nag-aaway yan silang maghipag eh. Ay naku Marie, umamin ka na, malandi ka talaga. Kaya nga nakadalawang asawa ka eh. Hoy Marie! Sa resbaka ng maghipag, sino ang matitibag at sino ang may iwang matatag? Ayan ang kanilang pinag-aawayan. Siya raw ang inakusahan na may kalaguyong iba. Kilalanin natin, Marie, humarap ka na. May kalaguyo ka daw. Yun po yung sabi-sabi po nila. So ano ang problema? Paano nagsimula yan? Ito po kasi yun, yung may nakakita daw po sa akin doon, yung kumari-kumari po niya. Chinismis niya po ngayon doon sa hipag ko kasi magkumari nga po sila. Na nakita daw po ako, palabas ng hotel, nag-check-in daw po ako. May nauna lang daw po sa akin na lalaki. Ay! Nauna lang daw sa hotel akin. ito? Motel, hotel? Hotel po. Hotel. Okay, o hotel. Pwede naman nagkape ka lang doon. Yes. Pero pumunta ka ba talaga sa isang hotel? Pumunta. Pumunta ka talaga. At hindi, ano yung talagang dahilan kung bakit ka nandoon? Ano po yun? February 2 po yun. Oh. May kasama po talaga akong lalaki. So, teka, yan ba yung kapatid nitong... Opo, nung hipag ko. Oh, so bakit niya iisipin na ibang lalaki yun? Chismis po kasi niya, hindi niya po naman talaga nakita nung kumari niya na
Iyon yung kasama ko kasi mahihain po talaga kasi yun yung asawa ko. Nakaganyan lang po siya, nakakap po siya na black, naka-green po siya na damit. Akala ibang lalaki. Ay, akala ibang po kasi lalaki. ibang lalaki yung kasama ko. Ayun. Napagkamalan. Napagkamalan. Tapos pinagkalat. Ganun ba? Tama ba ang version namin? Pinagkalat. Opo, Pero pinagkalat. asawa mo talaga yon. Kasama mo talaga sa bahay yon kasi anniversary ninyo. Ayun. So walang problema. Pag tinanong namin yung partner mo, yun din ang kwento niya. Oo, ganun din po kwento niya. Isa lang po yung kwento namin. Meron pa bang ibang pinag-uugatan nito na galit sa'yo? Meron po. Ano yun? Ano yung ugat na yon? Dahil po sa sustento. Kasi po nung una, syempre, nung wala pa po kami nung asawa ko, nagbibigay po siya dun sa hipag ko. Lahat po ng sahod niya napupunta po sa kanya. Tapos, nung nagsimula po na naging kami, nahinto na po yun kasi... Nahinto na yung sustento. Andito na po ako eh. Nasa kanya na po ako. Ano ba ang trabaho ni partner mo? Cook po siya na restaurant. So ano siya? Stable, no? Maganda naman yung kinikita. Ganyan kasi po, may dalawa po kasi akong anak sa Oo. una. Oo. Byuda po ako, namatay po yung una kong anak, yung una kong asawa. O siya raw ang hilaw na hipag na mainit talaga ang dugo dito kay Marie. Eto na ang inirereklamo na chismosa daw. Bea, humarap ka na. Sinungaling ka? Ha? Ako si Chismis mo ako? Ano? Ako nagpapakahirap din ako sa anak ko? Talaga, may ebidensya ka? Talaga ba totoong kapatid ko kasama mo? Oo! Wow. May ebidensya ka? Wow. Talaga? Kapatid ko yan, niloloko mo. Tinuloko mo? May ebidensya ka ba? Kahit tanungin mo yung kapatid mo, hindi ko yung Alam mo, linuloko. pagtatanggol ka niyan, kapatid mo nga, ay kasawa mo nga, di ba? Paninira ka kasi, porket hindi napupunta sa'yo yung mga sustento mo ka kasi pera. Wow, ako pa mukhang Mukha pera. kang pera, mukha kang pera. Ang laki nga ng habol mo eh. Wow, talaga ba? Kasi hindi na napupunta sa'yo yung pera niya. Kasi sa amin na. Wow. Natural sa amin yung mapupunta kasi may dalawa kaming anak. Okay, so, ito ang tanong ko eh. Ano ba talaga yung nakita nitong si Bea nung araw na yon? Yan. May basehan ba talaga na may pagsimulang chismis o gusto lang siyang siraan dahil hindi napupunta sa kanya ang sustento? Huwag mo munang sasagutin. Magbabalik pa ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. At ang nakasabit nating tanong, ano ba talaga ang nakita mo nung araw na yon sa hotel? Sinabi po kasi ng kakilala ko na ito nga pong si Marie, lumabas nga po ng hotel na may kasama po. Naniniwala ka kasi. Magsisinungal pa ba sa akin yun? Bakit? Malay mo, Anong gumagawa na dahilan? ng mga chismis, di ba? Ay, wow. Chismo ko sa kayo eh. Ano daw eksakto ang So hindi pala ikaw yung aktual na nakakita? Hindi po. O di ba, naniniwala ka? Hindi ka naman pala, hindi ka naman nakakita. Concern lang po ako sa kapatid ko. Okay. Hindi concern yan, paninira yun. Hipag mo ko, sisiraan mo ko sa ibang tao. Hindi nga kita gusto eh. Wala ka magagawa kung anong ginusto ng kapatid mo. Hindi talaga kita gusto. Ugali mo kasi. Bakit tayo ba magsasawa? Hindi naman. Kapatid ko yung kinakasama mo. Choice yun ng kapatid mo kung ako yung kakasasamahin, hindi ikaw. Wala kang respeto. Okay, so aminado ka, hindi mo talagang nakita ng sarili Opo. mo. Pero ano ba yung pagkakalatag sa'yo nung babae? May detalye ba? Opo. May detalye? O Lumabas anong daw po siya. detalye? Anong detalye? Lumabas daw po siya ng hotel, pero nauna po siya. Oh. Nahuli po yung lalaki. Okay. Pero hindi po nakita nung nung kakilala ko eh. Kasi Hindi nakita yung mukha? Nakakap. Nakakap. Pero hindi kaya, kasi ang sabi ni Marie... Di ba, mali-mali yung ng chismis ng kumari mo? Oh. Ang sabi kasi ni Marie, yung kapatid mo ang kasama niya. Talaga ba? Oh, talaga, totoo yun. Bakit? May ebidensya ka ba? Nakapatong ako.
sa lalaki na dito kayo? Di ba wala? Kain mo yun. Eh, di ba? Kung di ba sa kalan karoon ba ako ng 4 na anak? Di ba inamin mo? Inamin mo. Bang kakaroon ka ba ng anak kung wala kang Ilan ang anak mo, Bea? 2 po. 2. Ikaw 4. Opo. 4 na sa una. 2 sa una, 2 Dalawa sa dito. una, dalawa sa huli. Namin ko po yun, di ko yung kinakahiya. Bakit kumbinsido ka na hindi yan ang kapatid? Kahit Diba? sino kinakasama niya lalaki. Nakakatawa ka! Ay! Ako! Wala ka nga pruweba sa akin eh. Meron? talaga ba? May nakita ka? O wala, di Di ba ba? namatay nga ang asawa mo? Oh, kanino ka sumasama? Huy! Grabe ka. Sumasama ako sa mga lalaki. Ano ba? Huwag ako. Inaamin ko yun, di ko yung Niloko mo. kinakahiya. Bakit makikilala ko ba yung asawa ko ngayon kundi dahil sa mga kaibigan ko mga lalaki? Ha? Talaga ba? Ako sa totoo lang, nagtitinda ako ng prutas para sa mga anak ko para makatulong ako sa kapatid mo. Kung masama akong hipag, hindi ako tutulong sa kapatid mo. May trabaho ka ba, Bea? Wala po. Bakit ka walang trabaho? Ang asawa ko po. Ha? Ang asawa ko po may trabaho. Yung asawa mo may trabaho. So, totoo na dati, sinusustentuhan ka talaga. Mabait po kasi talaga yung kapatid ko. Mabait yung kapatid mo, si James. Simula nakilala yung babae na yan, ayun. Nanlamig na po. Eh malamang nandito na ako eh. Kahit nga yung ano namin. O hindi ko yung pinagbabawalan na pumunta sa inyo. Talaga ba? Talagang busy lang yung tao na yan. Ganyan talaga, Attorney Lorna, sa mga pamilyang Pilipino, yung nakakaangat na kapatid, yun talaga ang parang nagsusustento lalo't wala ng magulang sa kapwa kapatid. Pero, sa'yo na rin ang galing ito, Attorney Lorna, sa isang kaso natin, di ba? Hindi obligasyon ng kapatid ang kapwa niya kapatid. Tama. Walang obligation to support ang magkakapatid. Kasi ang may obligation lang, parents at children. Ganon. While they are minors. While they are minors. Ayun, malinaw, wala naman talagang obligasyon si James. Tsaka naka kay James na yon, di ba? Kung sino ang gusto niyang tulungan. Bakit hindi ka kay James magalit? Ano ba ang sabi ni James sa'yo? Bakit tumigil na? Ang Hindi naman pumupunta sa bayan, mami. Magkano ba yung sustento sa inyo? Kada buwan? Ganun ba yon? Kada sahod po. Kada sahod? Mga magkano naman yon? Mga 1,000, ganun pwede na yun. Ha? Mga ganun, 1,000. Mga 1,000 lang, ganun. Malaking bagay na, no? Malaking bagay na po. Malaking bagay Ito, na mahirap yun. po kami. Oo. Pero alam mo, Day, bakit hindi ka magtrabaho? Wala. Bata ka pa, no? Bata ka pa. Maganda ka pa, oh. Hindi po. Pwede kang receptionist. Di ba? Bagay sa kanya, Ganda-ganda nga chismosa receptionist. naman. Chismosa ng barangay. At least maganda. Ay, pero mas maganda pag hindi chismosa. Di ba? Maganda na, hindi pa Maganda ka chismosa. nga, mas magdating naman ako. Hoy, Bea! Pangit man ako sa paningin mo. Talaga? Pero na-inlove pa rin yung asawa ko sa akin. Paano? Pinatikim mo ng iba? Nakakatawa ka? Siya nag-text sa akin, siya nag-chat sa akin. Talaga, siya yung lumapit. Medyo halughugin pa natin yan ng kaunti pagdating sa kampihan nitong dalawang ito. Susunod na yan sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sexy mama? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Kampihan na! O eto na ha, yung mga saksi, yung mga tetestigo sa kanilang paratangan. Para sa kanya, marumi lang daw talaga ang isip ni Bea. Kasi may ibang ang pinaguhugutan. Eto na ang kakampi ni Marie Amor. Humarap ka na. Ay! Paktapangan tong Talahira ka! Talaga ba? Paano may utang ka? Hindi ka rin nagbabayad sa akin! Sisiraan mo ang tinda namin! Wawa. Talagang wawa! Pinagtatanggol mo pa si Marie. Ay, hindi ako nagtatanggol! Totoo naman kasi Baka naman talaga ikaw nagbibigay ng lalaki niya.
Sa hotel, di ba? Pumasok sa akin. Ayoko dahil ka nangungupit. Wow! Mapanira yan, kaya gumagawa ng kwento yan eh. Panira yan eh. Buhay ako para sa anak kong may sakit. Mapanira ka kasi. Ito yung sakit ng anak ko. Ano po yan? Sinungaling ka. Ay, ako. Kahit matanda ako, patulang kita. Okay. Diba? So, Matanda, nagagalit teka muna, sa'yo. hinahon muna tayo, nanay, ha? Okay, so ito. So, may sakit ang iyong anak. Opo. Anong sakit niya? Meningitis po. Ay, mahirap yan. Oh, ilang taon na? 22 po. 22, okay. So meron siyang epilepsy. At saka meningitis. So, nagagamot ba siya? Opo. Gagaling pa ba siya? Hindi ko na po alam. Sabi po ng doktor, habang buhay ko pa sumpas ang krus. Ganun ba yun? Alamin nating mabuti, no? And so, ang sinasabi po ninyo, kailangan ninyo ng pera at ito pong si Bea ay may utang pa sa inyo. Opo. Magkano po yung utang niya? Hindi ko po matandaan kasi lagi siyang kumukuha ng prutas. Oh. O, tapos pinakakain niya po sa anak niya. Okay naman po kung payutangin ko siya dahil sa anak niya pinakakain. Kaya lang ang masakit, hindi ako bugaw. Diba makapagsalita ka ng bugaw? Hindi ko ka maintindihan eh. Kung ano ibig sabihin ng bugaw. Ilan po anak ninyo, Nay? Ano po yung anak ko? 7 po. Kaya lang may mga asawa na. Ang nasa akin lang po yung special child kong anak. Nakikita na lang po ako sa anak kong isa. Ayun, tinutulungan ba kayo ng mga anak ninyo? Opo, misa, binibigyan ako. Okay, pero kayo po, ilan taon na kayo, Nay? 64 po. 64, nagtitinda pa rin ng prutas. Kasi nga po, gusto kong mabuhay ang anak ko. Eh, syempre, lahat gagawin para ang humaba, yung buhay ng anak ninyo. Siguro, tutulungan po namin kayo mapadoktor ulit yan. Para malaman natin, kung ano po yung talagang diagnosis at ano po talaga yung dapat na gamot para sa kanya. Okay, so yan ang panig ni Amor at Marie. Eto naman, siya naman ang nakakita. Di umano na lumabas galing hotel si Marie na may ibang kasamang lalaki. Rosie, humarap ka na. Parehas yan. Isang chismosa, isang taga-alat. Nakita ko yan! Na dalawang mata ko dahil ako nagtitinda. Siguraduhin mo. Ang tanda-tanda mo na, chismosa ka pa. Taga-alat ka Dalawang pa. mata ko! Kasi sabihin, di ba? Ano, dapat kami namin tindi? Ano magsisinungaling masama sa akin yun. Okay, ito na pakinggan natin mabuti. Aling Rosie, ano po kailan yon? Anong petsa? February 2 po. February 2, anong oras? Mga tanghali, matatanghalan na po. Kasi siya, nung nakita ko po siya, palabas sila ng hotel, magka-holding hands pa. Ang lalaki naman po, nakakulay green. Tapos nakakat po siya sombrero. Hanggang kita ko po siya. Ngayon po, kakilala ko kayo. Ikaw, sinungaling! Patunayan mo, kita patutunayan mo, tinakita ko talaga! Ayan mo ha! Gawa! Kita, palabas! Asawa niya. Namin ko. Lumabas ka ng hotel, di ba? Mangaling kayong dalawa! Pero hindi mo nakita yung mukha ng lalaki. Lalaki po, kasi po nakakapo siya ng sombrero. Panigan mo kasi mabuti. Sombrero. Okay. Sombrerong itim. Ano yung suot dito? Green po. Green. Oh, di ba? Okay. Ang sabi ni Marie, ang kasama niya nung araw na yon ay si James, yung kanyang kinakasama na kapatid ni Bea. Nandito ngayon si James. Okay. Sandali. Okay. Ay! Sandali lang po. Ay! Sandali. Kanina pa ako, ay! Sandali lang po. Huwag kayong maninipa. Sandali. Okay. Kakausapin natin si James. 1, 2, 3, asawa ni Marie. Okay. So pagbabalik po natin, aalamin natin ang bersyon ni James. Okay? Para malaman natin siya ba talaga ang kasama ni Marie nung araw na yon sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan! Face to face, sinong sisimahon?
February 2, tanghali. Nanggaling ba kayo ni Marie sa hotel na yon? Opo. Nakilala ko pa siya, nakusamblero siya, di ba? Gawa, chismosa ka kasi. Bagay kayo magsama, isang chismosa, isang hindi. Hindi, kasi kaibigan siya. Magtatanggol ka lang yan. O, teka muna. Sandali lang. Tumigil Teka, kayo. Pakinggan muna natin si James. James, anong nangyari nung araw na yon? Anniversary po namin nun. Anniversary. Sakto, kakasahod ko lang din. James, meron ka talagang cap na itim at Opo. green na Opo. dito Ako na, po yun. na shirt. Ayun. Mga ano kasi, mga chismis talaga. Ano yun, James? Mga chismis talaga, nakakasira. Hindi ka ba tinanong ni Bea? Hindi po. Nang diretso? Wala. Wala po. Ayun. Di mo naisip tanungin si James, Bea? Hindi nga po ako nakakapunta sa bahay nila eh. Bakit? Busy ako eh, sa ano. Busy sa trabaho. Cook ka daw, nagluluto. Ano naman ang specialty mo? Pares. Pares! Ay, sarap! Anong tingin mong nangyari dito, James? Nagalit sa'yo si Bea kasi tumigil ang sustento. Opo. Hindi naman sa lahat ng panahon, binata ako eh. Yung mga chismis, itago mo muna. Magtago muna kayo mga chismosa para happy lahat. Hindi ko naman po siya kilala ang asawa niya eh. Kaya nga po na sabi kong may kasama siya. May kasama po siya totoong lalaki. Tumimik ka. Tumimik ka, matanda ang bugaw. Tumimik ka. Okay, pero, meron tayong natutunan ngayong araw. No? Meron tayong natutunan ngayong araw na yung nakikita mo, kung wala kang ebidensya, alam mo na ibang lalaki siya, wag na lang magsalita. Oo. Ikaw, James, wala kang pag-aalinlangan kay Marie. Wala po. May tiwala po ako sa kanya. Palagay mo, forever na kayo. Siguro forever and ever. Hoy, at least, makatotohanan ang sagot. Dahil hindi ka nakakatiyak, di ba? Realistic siya. Realistic siya. Alika, Jay. Kilig na kilig si Marie. Kantahan mo si Marie. Alika. Para lumambot, hindi na nagagalit. Bangulan pala to. Comedian to si James. Okay tong si James. Si James Red. Ay, nako. Okay. Meron talaga tayong mga nadidiscover dito na talagang face-to-face got talent. Okay. So, Marie, bahala na kayo kung mag-aasawa kayo hindi. Pero ako, kung nagmamahalan kayo, mas magandang may basbas ng Panginoon, di ba? Ang inyong pagsasama. Ayun. Para lahat legal na. Okay. So, Bea, ngayong narinig mo mismo si James, ano naman ang masasabi mo? Tahimik ka. Wala naman po ako magagawa dun. Hindi tanggapin. Oo, tatanggapin na lang yung Tanggapin na lang po. pagkakamali. Mahal ko po yung kapatid ko eh. Oo, dahil, mahal naman niya. Ikaw ba nakatatanda sa kanya? Oo. Bakit ka naman naiiyak, Bea? Wala na po. Miss ko lang po siya. Ilan kayong magkakapatid? 3 po. 3. Ayun. Siyempre, nagdadamayan. Ayun, nawala yun, Pero, ganun talaga kasi pag meron na siyang sarili niyang pananagutan, humanap tayo ng trabaho para sa'yo, ha? Para maging maganda rin yung pagsasama ninyong magkapatid. Hindi masira ng chismis, Di ba? Okay. So, Doc Camille, ano sa palagay mo? Imbis na kumprontahin yung katotohanan, bakit parang gumagawa sila ng sarili nilang realidad, Totoo yan, Ate Karing. Alam mo, kasi pagdating sa ganyan, lalo na pag sinasabi natin mga in-laws, it's emotion na parang, hindi, dati ganito, parang walang boundaries. So, definitely dapat, pag alam natin na magkakaroon na ng partner or karelasyon yung ating kapatid, we set boundaries. Dahil kasi pag hindi nagkaroon ng ganon, tendency, magiging competitive ka. Parang, ikaw na yung kapatid, kinokompetensya mo pa yung partner. Pangalawa, nagko-compare ka palagi. And definitely,
dito umaabot din na kahit hindi nagsiselos yung dalawang magpartner, ang nagsiselos yung sister-in-law. So when jealousy and at the same time, pumasok yun sa isang relationship, ano mangyayari? Napansin nyo, napaka-insecure ni Bea dito. Dahil kasi parang nawala lahat eh. Yung ganun na pagmamahal na sinasabi niya. Regardless kung financially, yun lang yung inaabot dito ni James. Pero kasi malaking factor para sa kanya yun. Dahil parang inisip niya, nagkahiwalay na sila magkapatid. So sana, alam mo, pagdating sa ganyan, magkapatid kayo. Nataon kapatid channel tayo ha. So sana maintindihan mo na hindi kinakailangan na ma-miss nyo ang isa't isa. Siguro mas maigi, Bea, dahil ikaw yung nakatatanda. Pumunta ka doon, magdala ka kahit na champurado o ginatan, pakainin mo yung mga bata doon para mas maging maganda yung relationship nyong eventually na maghipag. And kung gusto mo, ikaw na rin ang tumulong doon sa pagpapakasal nila. Importante yun na maging bahagi ka rin ng buhay nila pero alam mo yung boundaries mo. Yun lang po. Ayan, boundaries. Ayan, sa magkakapatid. Kuminsan talaga medyo nagkakalimutan, lalo na sa kultura natin. Pero Attorney Kapunan, talagang sa isang relasyon ba, marami ka nang naging kaso na nangihimasok ang kapatid? Ay, marami. Oo. Marami. Lalo na pag hindi lang yan support no sa inheritance. Kasi kung minsan yung kasama miski na hindi legally married, yung pang may interest sa property ng mga magulang nila. So gano'n lang mga nangyayari. Pero pag sinasabi nating suporta, dalawang klase yun eh. Meron tinatawag na compulsory. Yung compulsory, yun ang nakalagay sa batas. Mga magulang sa anak. Kung walang mga anak, magulang, no? The reverse. Kasi descendants tapos ascendants. Yun ang tinatawag na compulsory. At pwede mong idemanda ng in fact, pwede mong idemanda ng economic violence yan eh, yung failure to give support. Yung domestic violence, no? Meron palang economic violence? Merong economic violence. Hindi lang sa mag-asawa, pwedeng live-in relationship at pwedeng dating relationship. So ang violence hindi lang physical, verbal, emotional, economic violence. Dati civil case lang 'yan. Ngayon criminal, pwedeng ikulong ang tatay o ang tatay ng mga anak or ang nanay kung kasi ngayon ang support hindi lang tatay eh. Joint obligation 'yan. Kung sinong may kaya magsuporta, dapat magsuporta. So yun ang compulsory. Meron namang voluntary. Siguro feeling ni Bea, matagal mo naman kaming sinusuportahan. Ako, kapatid mo, 3 lang tayo sa buhay. Pero may hangganan yun. Ang voluntary support, wala sa batas yun. Nasa puso yun. Nasa generosity yun. Kanya ang tawag doon ay voluntary. Pero, di ka naman matanda, Bea. Pwede ka nga trabaho, magbenta ng prutas, pero pag nagbenta ka ng prutas, bayaran mo kung kumuha ka ng prutas. Yun lang po. Okay, ayan. Ako, kailangan magbayaran nga ba? Wala ka namang total. Hindi ka naglilista, nakalista sa tubig. Paano yun, di ba? Okay, so, Dr. Love, ano ang ina-advise mo kapag tutol ang pamilya doon sa mapapangasawa o ikakasama ng kanilang kapatid? Ate ko rin kadalasan ganyan na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Yung relasyon, sa biyanang babae, sa manugang na babae, ganyan sa hipag. Nangyayari yan. Pero dumadaan ang panahon na nag-heal. Huwag lang tayong magtatanim ng galit kasi nakita natin kay Bea yung sour graping na maaaring nagtanim siya ng galit dahil naputol yung sustento sa kanya. Hindi naman kasalanan yun ni James. Totoo yung sabi mo, Ate Coring, na kulturang Pilipino na ang magkakapatid nagtutulungan. Yan ang itinatanim sa isip natin ng mga magulang natin no? Tulungan mo yung kapatid mo lalo kung wala na kami.
Pero sabi nga ng attorney, hindi naman yun legal responsibility. It is more of moral responsibility. Kaya lang, huwag naman tayong masyadong umasa na. Kay Bea, mas nakatatanda siya kay James Red. Di ba? Pero si James ang nagsusuporta sa kanya na hindi naman niya binibigyan ng pagpapahalaga. Nang matigil, sumama ng loob niya, nag-sour graping na siya, lahat ng masama iisipin niya ngayon. Nauwi doon sa nakinig na siya sa istoryang walang kawawaan. So, umaasa ko pangalan nitong Marie at saka si Bea na magkasundo kayo. Sana magkapatawaran. After all, kapatid ni James si Bea, iisang pamilya kayo, no? Si Bea naman, I think Marie deserves an apology from you. Ang gusto ko lang isarado ang pag-uusap natin ngayon kay Rosie, na hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga ay pinaglalaban pa rin niya yung kanyang nakita. May mga pagkakataon. Ilang taon ka na, Rosie? 74. 72. 72. 70. 73. 70. Okay, I'm sorry. Hindi tayo nagkakalayo. Itong edad nating ito, nag-iingat na tayo. Kasi baka masabihan tayo ng mga bata, matanda ka na. Dapat igalang ka na, di ba? Yung ginawa mo, alam mo ng kamalian. Ngayon, ano? Sana mag-iwan ng aral sa atin to. Pinagbintangan mo na may kasamang ibang lalaki. Inamin naman ni Marie, meron siyang kasama, yung kanyang partner, no? So, nabutata tayo, Rosie, itong panahon na ito, sa national television. Sana maging aral na sa atin, no? Kung marami tayong masyadong excess time sa buhay natin, mag-isip tayo ng productive na mga bagay para kumita at ma-focus doon. Pag walang magawa, mag-rosaryo. Kung ikaw ay Katoliko, magdasal ka, no? At huwag mag-isip ng ikasasama ng iba. Kay James at kay Marie, James, kung mahal mo talaga si Marie, ilan ang anak nyo? 2? Kung mahal mo si Marie, patunayan mo sa kanya ang dignidad ng iyong pagmamahal. Itaas mo ang pagkababae niya. Libre ang kasal. Kung gusto mong makasal sa simbahan, sabihin mo lang sa akin, ipakakasal kita sa pari. Huwag ka lang. Yun lang basic na kasal. Nakadamit ng malinis sa puti at yung willingness ninyo na sumumpa sa harap ng Diyos na magmamahalan till death do you part. Ate Kuring? Ayan, wow, wedding bells na kaya ito. Ewan ko lang. Pero higit diyan, nahimasmasa na kaya ang ating mga bisita. Ayun, may aral kaya silang nakuha mula sa kanilang mga ninong at ninang dito. Ayan. Magkasundo na kaya ang mga magkakapatid na ito? Alamin natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sexy mama? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. O tanungin muna natin si Ryle at si Tuesday. Ano sa palagay nyo ang punot dulo nito, Ryle? Siguro nagsiselos lang si Bea. Nagsiselos lang siya na yung kapatid niya di na siya binibigyan ng atensyon. Pero kailangan, dadating tayo sa punto na mangyayari yun. Na yung magkakapatid hindi na magkakasama. Unless mayaman na kaya na sa isang compound eh. Pero reality is, lahat tayo gagraduate mula sa bahay natin. Magpapamilya tayo, magkakaanak tayo. And yung focus has to be dun sa mga anak talaga. Oo, na kung kaya naman, magbigay sa mga kapatid, go. Pero hindi yung forever. Tsaka kailangan may gawin din. Ayun. O, tama naman din yun. O, ikaw naman, Tuesday. Punot dulo niyan. Ate Kuring, sabi nila yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ganon din sa dagawa ng concern bilang ate.
Gawain ko rin yan nung bata ako, siguro yun ang naisip. Naglolo ko kayo, kawawa naman ng kapatid ko. Nag-ugat sa concern na sumabog sa hindi magandang bagay na nag-create ng problema na mas malaki. Siguro, use your words, mag-communicate kayo ng kapatid niyo properly para hindi na misunderstand or hindi nagkakamali ng lalo na second-hand information pa. Ate Rosie, papalitan ko na pangalan mo, Nanette na. Inventor. Oo, yun na ang iyong pangalan ngayon, ha? O, kasi huwag kang mag-inventor ng mga ano kasi kawawa naman ng pagsasama ni Marie. At saka siguro kung may nawalan man, pinansyal na suporta, Marie bilang bago sa fold ng pamilya nila, balitan mo na lang yung nawala. Pwede namang ang suporta, hindi pere. Kunyari, Ate Bea, halika pagsamahin natin yung 6 na mga bata, pumasyal tayo. Maging 2 babae kayong tatayo para sa pamilya nyo. Naaalagaan nyo ang mga bata kasi tatanda kayo, mawawala kayo sa mundo, mga bata ang maiiwan. Iwan nyo sila ng mabuting ugali at magagandang aral, magagandang alaala. Huwag yung away ng maghipag. Yun lang. Ayan, okay. So Marie at Bea, may pag-asa ba na magkaayos kayo? Ilalapit natin si Marie. Ito pa lang si Marie ay may 1 taong gulang na anak na may sakit. Oo, may sakit. Hindi rin niya alam na pwede niyang ilapit sa barangay health center. So itatawid ka namin. Oh, ba't iyak ka ng iyak dyan, Marie? Itatawid ka namin, ha? Doon sa barangay para matulungan ka. Maraming pwedeng itulong sa'yo yung barangay. 4Ps, wala ka pa. Health center. Pakita mo yung anak mo. Tutulungan ka nila doon. Ngayon nga po, naiwanan po namin. May sakit, nagsusuka po kagabi. Nagsusuka kagabi. Ipakita mo na yung anak mo. 1-year-old pa lang, walang kalaban-laban. Dalhin mo na sa health center. Ha? Tatawagan natin, ha, mamaya. Yung ano, kami na ang magtatawid sa'yo. Okay? So, yung utang ni Bea sa'yo, amor, paluwalan ko na. Okay? Para wala ka ng isinisigaw, wala ka ng boses. Wala ka ng boses di ba? Kawawa naman si Ate Amor. Parang nakikita ko nga pagtanda ko, ingat po ako. Dahil po, wala ka na rin boses. Alas tayo. Hindi ba? Oh, ito naman ang hinihintay natin mula kay Bea at Rosie. Ano naman ang sasabihin nyo dito kay dito kay Marie at Amor? Sorry. O, teka muna. O, ayan. Ayan. Sorry. Sorry na daw. Pwede na makikain sa kasal. Maganda naman, hindi ko sila pinilit, ha? Yan ay kusa. Kusa nilang nakita yung kanilang pagkakamali. Matagal ko na po kasi inaantay na bati po kaming 2. Oo, kasi halos magkaedad kayo. Dapat kayong nagtutulungan. Siya lang po inaantay ko. Nahiya lang po lumapit sa kanya. Di ba? Kita mo. James, ayan. Ikaw na rin ang tumulay, James. Dito sa maghipag, para ayan. Kasamang tao Okay, James, ano ba ang... meron ka bang dance number? Higit na, akala ko prod Sige, ikaw na lang. Dali go. Group hug daw, group hug. Group hug. Nakakatuwa naman, So, kakaiba na naman po ang naging klaro ngayong araw sa programa natin ngayong hapon. Ang relasyon ng magkakapatid sa isang pamilya. Maganda po talaga ang nagmamahalan, nagsusuportahan, karamay, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, sabi nga ni Tuesday, ay ang katumbas nito ay pera. Lalo na po sa karamihan sa mga pamilya sa bansang ito na aligaga sa mga pangangailangan sa kani-kanyang buhay. Muli, ang pagsasalita ng hindi maganda at paninira ay walang magandang ending. Tatanungin natin ang ating sarili, ito bang lalabas sa bibig ko ay makakabuti o makakasama? Makakatulong ba sa kabuhayan ko ang ginagawa ko? Naku, kung hindi po, makakatulong din naman ng tama sa buhay natin. Wag na lang. Tama? Okay. Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to Face. Face to Face. Face to Face. Face to Face.
malasakit na kupkupin ang anak ng kanyang kapitbahay. Salamat ko napapariwara yung inadapt ko muna. Kumbaga, naawa po kasi ako kasi kaibigan po siya ng 14 anyos kong anak. Kahit kailan di ko pa pinapabayaan yung anak ko. Hinihingi ng baon, nakainom siya, awain niya anak niya, malalayasin niya. Ganun po ang gawain ng anak ko na umiinom, nagsisigarilyo. Wala kang kwentang lalaki kasi kung di mo yung sinasaktan at ginuguto, Layas lang hindi talaga magre-rebelde siya. yun. Layas lang talaga yung anak ko. Yan ba ay nasa bata o nasa nakatatanda? Nasa nakatatanda. Harapin mo face to face.